Good na? Okay, good afternoon, sir. Good afternoon. So, here's our principal in Lacson Integrated School. So, here we are, sir, as a researcher for the master's research with our study. So, this our research is all about the kasunduan in school, in our school. Mostly kasi, sir, since natin kasunduan sa school na impose ta na bawal din ang paggamit o cellphones during sa klase or sa class hours na to. But still, kaning nga problem, until now, wala nga ko din nakita ano ka ng solution, basically. Solution din siya, sir, nga. Dapat ginabawal na din siya sa sulod sa klase. So, muna mo pangutana sa inyo, sir, what do you observe, sir, sa mga teachers na how they balance the educational benefits of mobile devices with the need to minimize distractions in accordance with the kasunduan, sir? Okay, good afternoon, everyone. Yes, precisely. We have our kasunduan in which this was made long time ago before I came here because of this particular concern. This concern should be addressed to minimize the consumption or the use of gadgets, especially cell phones, during class hours, unless it was approved or being given the approval of the teachers for any consumption to be used for augmenting the learning process or the teaching learning process inside the school. So, unfortunately, gihapon ko yung mga nakita ng mga bata, nagagamit kami, no? But, although naan tayo kasunduan, I will not blame anyone, but maybe the problem still existing because wala kaayo siya natagaan o collaboration with other stakeholders, like for example the parents, then the other stakeholders, push po unta na implemented mo siya fully sa tuwang school. At as I have said, dili man yun pwede na wala man ito nagbawal na magdala ng cellphone. But ang ato ang ina-point there is using cellphone during class hours without the approval of the teacher concerned. So ako alam kong tadali po, siguro kung matagaan pa nato siya o kanabang-igong collaboration with the parents and the other stakeholders and even the other teachers na i-implement niyo siya aron po na mahimo siya na kultura, mahimo siyang part of the system or best practices among the students or the learners inside the school. Kung hindi siya matutukan, possible mahulog niya po useless at ang pinag-work ng school. Wala man siya follow up, wala siya push from other stakeholders. So, dapat every now and then, kailangan with the attention of the parents para ma-minimize na yun siya problema sa mga dito pa lang sa balay, nabalo na ang bata, gamiton na yun niya ang maong gadget for emergency. Necessary lang siya. Not only for leisure, para hindi po masayang na pagdala. I know the fact that the parents give the authority to load these cell phones because for emergency use. Pero ang tao, ginagamit siya as sa sulod sa school during class hours. Dito na mo, partly, it will
lessen the interest of the learners to their lesson because na naman sila laing kuan laging man. Pero sa tanaw ni mo sir kanang kung sa specific difficulties na moabot sa mga teachers kanang if ever kanang mo attend na bitaw sila nga nanay mo-enforce na sila sa kasunduan na sa tanan-tanan sila lahi na grado or lahi na level o na saan ka na? This kasunduan we should also consider some good policy or some policies that really protects our children. Ano bang ini namagun ka by visitation teacher to impose this because kasi kung niya mapali sila. So, sa na siya sa mga reason, that is a fact. But if you know the policy very well, you can implement this in a nice way. Hindi naman kinahanglan na confiscate ang mga gadgets kahit ilahap nila. But you can tell them, itapon. Ang problema lang usahay tungkol sa pag-abot sa teacher, automatic pag-abot na ayon, hindi nila mapansin na naaning mga bata na nagula or nag-use silang cellphone without their knowledge, particularly those at the back. So, kahit ako mga nasa tubangan, hindi makita. So, part of the implementation of this kasunduan is also the strategic imposing this one. Hindi lang yun magtindog ang teacher diri sa atubangan. You should also, sa mga panahon, binabuhat na wala ka na ba eye-to-eye contact with the learner. Kung hindi lang ka mag-stay sa front, you can go sa side, you can go to the center, kaya nga, you should strategize also the plans of your learners. Kaya para po, there is an accessibility kung asa ka magtuyo, asa ka agi, to the point na ma-monitor mo not only the front, but especially the side of the classroom. So, you say, sir, na mas importante yun ang effective classroom management sa pagsugod pa lang. Yes. Kaya nga, classroom management, during the preliminaries, if you still remember that during your classroom observation, the first classroom management you observe is the preliminaries, how you will set the learning environment of your class. Kung hindi pa siya, na-arrange mo siyang taro, bangko, plaster ba ang mga bata, that is part of the preparation for the learning environment prior sa inyong mga gabi na siguro pa sa mga kasunduan na isa-isa din siya. Yes. Since house chores is very important prior sa teaching learning. So, you set the house rules, remember the house rules, pag-tangin mo na sa piling para ganito always sa mga bata. To remind them. Okay. Sir, aware ba ka nga sumala sa tubag sa mga interview naman sa mga president and with the other student na gusto nila na mapahimo ka dapat pag-start pa lang sa klase, favor ba ka wao ng gadget tapos balik lang within sa sa ilang after for sa klase? For me, hindi ko favor will create barrier border sa mga teacher. Nauna pagod sa mga bataan na labi na itong delikado, wide ang ilang perspective na ginakuha nimo ang ilang cellphone para sa web. But the truth is, yun na, yung setting of the learning environment is very important. House rules should be implemented or should be refined to the learners para po sila ma-remind sila. Wala may kumo kung batungan na dito sa pera-panitin. May nagadula na po ka.
Diba? O sige, sa may mong gusto, magula na lang ako. Mga words of to remind them, hindi lang yun siya. Tinatawag. You should be implement the positive discipline. Nasa inyo, educators in education. How you will provide disciplinary action with positive discipline. So, muna siya na, kung saan siya, sir, na para ma-strengthen siya. And how can collaboration between school administrators, like sa PTA officers, sa parents, sa students, na mas alam po pag yun nato ni kasunduan nato sa mobile phone user. First, the stakeholders should be also well informed na meron na tayong policy na regarding sa paggamit sa gadget. Then, the stakeholders, the parents should also implement their home to remind their children. Para pag-abot diri sa school, will inform na po ang mga bata na naaday palisiya na karon po ang teacher mo bandlong sila na sila malain kayo. Diba naman sila, remind naman sila sa ilang parent. Now, kung dili ihapon magpatuo ang bata, then call the attention of the parents. Okay, so that's the best coping mechanism na pwede mo. Call the attention of the parents, may anecdotal report kung sila na naibuhat, karon pag-abot sa parent, ay concrete evidence na maugin ang ginagawa sa mga anak. Makita sa parents na karon mga tagaan o kanang word o job na kinamay na po ang mga. Otherwise, magbuhat na mo o kanang compromise agreement para po pag-abot sa kanang dili ko daot sa teacher. So that's it, sir, no? So muna ang mga muna to idea para mas mapalambo na to ang ato ang kasunduan with regards labi na sa paggamit sa mobile phone use sa sulod sa klase nga, which is number one yun na problema dito sa mga eskwelahan. So hoping na with the good collaboration with the other stakeholders, nadyo siya dapat na balance sa tanan para mas mapa-impose pa para sa ato ang mga student. At the same time, discipline is the most important para mapalambo siya. Okay, sir. Sir, thank you for the time that we have today with the interview, for giving us the time to have our interview today. Okay, thank you.